Kabanata 6,921. Maghanap ng mga kabanata. Napatingin sa kanya si James. Ngumiti siya pero nanatiling tahimik. Ang malaking tao na ito ay tila medyo mayabang, ngunit si James ay hindi sigurado sa kanyang tunay na lakas. Gayunpaman, natagpuan niya ang kanyang sarili na inaabangan ito. Ayoko ng walang ginagawang daldalan, malamig na sabi ni Queens. Dahil matigas ang ulo mo, ayusin natin ang mga bagay-bagay sa pamamagitan ng away. Sa isang kisap mata, ibinaba niya ang kanyang binti patungo sa malaking espada na nakausli sa lupa, pinalipad ito pasulong sa isang mabigat na palo. Isang nakakatakot na sword energy ang sumabog ng diretso kay James na may nakakabinging dagandong. Ito ay matindi at nakamamatay. Boom! Sa ilalim ng isa pang nakakasira ng lupa na pagsabog, natabunan ng alikabok ang hangin kung saan nakatayo si James. Ang madilim na sword light ay biglang sumabog, nagpapadala ng mga shockwaves na umaalingaw-ngaw sa bawat direksyon, kahit na marahas na niyanig ang Taishi Grand Temple. "Emph, I thought you are something," the virtuous faction supposed. Bago pa man matapos ni Queens ang kanyang pangungusap, isang sagradong lotus ang namulaklak sa gitna ng umiikot na alikabok, kung saan si James ay nakaupo sa isang lotus na posisyon sa ibabaw nito. Ang lotus ay umakyat ng tahimik at marangal sa hangin. Ang Three Treasures integration ay talagang kahanga-hanga. Naikuyom ni Queens ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, hindi makakatulong sa iyo ang pagpapakitang tao. Lakas ang mahalaga sa labanan. Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang napakalaking espada ng mataas at ibinagsak ito sa isang dumadagandong na boom. Ang isa pang nakakatakot na surge ng itim na sword energy ay lumundag patungo kay James. Gayunpaman, ang sword energy ay mabilis na hinigop ng buo ng isang transparent na energy wall na tumaas sa paligid ni James, naglalaho ng walang bakas na parang nilamon ng kawalan sa sandaling ito ay bumaba. Nang makita ang eksenang ito, natupok ng galit si Queens. He saw it as a direct affront. Dahil doon, pumailan lang siya sa hangin, nagpakawala ng walang tigil na barrage ng mga itim na anteng-anteng patungo kay James, mabilis na nabuo ang isang napakalaking formasayon ng talisman na ganap na bumalot sa kanya. Ang dambuhalang talisman formation ay sumabog sa isang nakasisilaw na lila-itim na kinang at sinamahan ng hindi mabilang na madilim na mga espada na umiikot sa paligid ni James habang ito ay nahuhubog. Naglunsad sila ng isang galit at marahas na pag-atake. Sa gitna ng matatalim na kalabog ng banggaan, hindi mabilang na madilim na liwanag na mga espada ang nagsalubong sa transparent na energy wall ni James. Sa isang iglap, nagkaroon ng tuloy-tuloy na nakakabinging pagsabog, na nagdulot ng kaguluhan sa buong paligid. Sa kabila ng mabangis na pagsalakay, si James ay nanatiling naka-cross-legged at hindi gumagalaw, na walang kahit katiting na pinsala sa nakapalibot na energy wall. Nang masaksihan ang eksenang ito, labis na nagalit si Queens. Tumanggi akong maniwala na ang iyong Three Treasures integration ay walang kapantay. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa daan-daang mga ilusyon, hawak ang kanyang napakalaking espada na may nakakatakot na momentum, nakapalibot kay James, at naglunsad ng mabangis na pag-atake laban sa energy wall. Isang malakas na pagsabog ang sumunod sa isa pa habang ang nakakatakot na itim na sword energy ay humampot sa energy wall ni James, na unti-unting nagdulot ng hindi mabilang na mga bitak na lumitaw. Break! Umungol si Queens. Nagdala siya ng daan-daang ilusyon habang hawak ang kanyang espada. Sa isa pang nakakabinging dagandong, nabasag ang energy wall. Pinalibutan nila si James at bumuo ng tatlong siksik na umiikot na vortex, pagkatapos ay sumambulat na may napakatalino at nakasisilaw na napakaraming divine light. Nagdulot ito ng ambon ng dugo upang punan ang buong kawalan, at lumipad ang laman. Sa sandaling ito, isang napakalaking anino ang bumaril sa loob ng liwanag at bumagsak sa kawalan bago bumagsak sa lupa ng may malakas na putok. Isang subo ng dugo ang bumulwak, na inihayag ang pangunahing pagkatao ni Queens. Inalalayan niya ang sarili gamit ang napakalaking itim na espada, nakaluhod sa isang tuhod.
Itinaas niya ang kanyang ulo, namumula ang mga mata na puno ng kalungkutan at galit. Duwag kang halimaw, wala kang lakas ng loob na harapin ako ng direkta. Nagtago ka lang sa likod ng lotus flower na yan. Mukhang na-overestimate kita. Napailing si James na may halong panghihinayang. Akala ko ang mga di-orthodox na paksayon ay maaaring nagtataglay ng ilang supernatural na kapangyarihan, ngunit tila, sumingit si Queens, ikaw. Pero hey, hindi masama, biro ni James. Nagawa mong makalusot sa aking espiritual na providence at matagumpay na nakatakas mula sa aking three treasures formation. Sa 2 tagumpay lang na iyon, sapat na ang iyong lakas para duminahin ang karamihan sa mga powerhouse ng Soma Declan rank sa Zymergy. Ang mga unorthodox na paksayon ay talagang may ilang mga talento. Dahil gusto mo ng diretsyong laban, sasamahan kita hanggang dulo. Tinanggal ni James ang umiikot na three treasures at ang napakalaking sagradong lotus na inuupuan niya. Sa susunod na sandali, isang nakasisilaw na bahaghari na banal na liwanag ang kumislap sa isang casual na pag-alog ng kanyang kamay, at isang banal na espada na nababalutan ng napakaraming kulay ang lumitaw sa kanyang kamay. Gulat na napanganga si Queens habang hawak ni James ang divine sword at dahan-daang bumaba. Biglang bumangon ang takot sa kanyang puso na tumatagos sa kanyang kaluluwa. Pagraranggo sa nangungunang 10 kabilang sa 72 di karaniwan na paksayon at bihirang makatagpo ng mga kalaban, nakaramdam siya ng takot habang nakaharap sa isang magsasaka lamang. Ito ay isang pakiramdam kahit na siya ay hindi makapaniwala. Halika. I'll give you a chance, mahinang sabi ni James. Halika sa akin kasama ang lahat ng iyong mga nakatagong kakampi. Nang marinig ito, ang nakakuyom na espada ni Queens ay gumawa ng putok. You audacious fellow, you actually. Iwinagayway ni James ang Jozo sword sa kanyang kamay bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Sa isang iglap, nagbago ang kulay ng langit, at ang lupa ay nanginig ng husto. Isang nakakatakot na bahaghari na swordlight ang sumambulat at tumagos sa kawalan. Si Queens ay tumangala ng may takot habang ang swordlight ay napunit sa kalangitan, na tumusok sa mga katawan ng mga powerhouse mula sa mga unorthodox na paksayon na nakatago sa loob ng 47th heaven, na naging dahilan upang sila ay sumabog sa hangin. Umalangaw-ngaw ang mga iyak sa buong 47 langit, nagkalat ang dugo at laman, at ang pagbagsak ng ulan ng dugo at hindi mabilang na mga piraso ng laman ay ginawang purgatorio ang lugar na ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, si Queens, nagulat pa rin, ay ibinaling ang nanginginig na katawan kay James. Anong klaseng halimaw ka? Bahagyang sinabi ni James, binigyan kita ng pagkakataon, pero masyado kang maingay. Limitado ang pasensya ko. Hindi, imposible. Ang malaking ulo ni Queens ay nanginginig na parang umaalog-alog na planeta. Ang 36 na di-orthodox na mga sekta at ang 72 di-orthodox na paksayon ay nilinang ang Invincible Vajra Body. Walang kahit isang sandata sa Zymergy na madaling makapinsala sa atin. Duguan ang mga mata, tinitigan niya si James. Anong espada ang hawak mo? Dahan-daang itinaas ni James ang Jozo sword sa kanyang kamay at mahinang ngumiti. Nako, nakalimutan kong ipakilala. Kumunot ang noo ni James at nagtanong, anong ibig mong sabihin, MS? Pilak. Sa mga salita, kumunot ang pisngi ni Queens na puno ng gulat at takot. Magsasalita na sana siya nang umalangaw-ngaw sa kawalan ng ethereal voice ni Silver. Ang mga mula sa mga di-orthodox na paksayon at sekta ay mailap na mga magsasaka. Madali nilang baguhin ang kanilang anyo at itago ang kanilang mga aura. Hindi madaling mahuli ang mga ito, pabayaan ang isa sa 72 di-orthodox na paksayon. Sayang naman kung patayin siya. Mayroong mga paraan upang matuklasan ang kanilang mga sekreto. Sa pagbagsak ng mga salita, ilang makapal at matitibay na kidlat ng bahaghari ang biglang bumaba sa loob ng napakaraming kulay na liwanag sa kawalan at nilamon si Queens. Sa umaalingaw-ngaw na mga sigaw ni Queens, nagpakita si James ng natatarantang ekspresyon. Akala ko hindi makikialam ang primal spirits. Ano ba dapat ito? Sa isang kislap ng napakaraming kulay na banal na liwanag, ang bahaghari na kidlat at Queens ay hinayla lahat sa Taishi Grand Temple. Pagkatapos, ang ethereal na boses ni Silver ay muling umalangaw-ngaw sa kawalan.
Ang primal spirits ay talagang hindi maaaring makialam sa mga pakikibaka ng mga buhay na nilalang, ngunit ang 47 langit ay aking nasasakupan. May karapatan akong mamagitan kung may kumilos ng ligaw sa teritoryo ko. Nang marinig ito, hindi napigilan ni James ang magkibit-balikat. Ang mga Diyos ay pinapaboran ng lakas. Sa lakas, kahit anong sabihin ng isa ay may bigat. It's just a matter of timing and execution. Sa pag-iisip, sinabi ni James, Ms. Silver, ipaubaya ko muna siya sa'yo. Hahanapin ko ang babaeng iyon na makakasama ko. Siya ang may pukana sa pagpapalaya sa mga di-orthodox na paksayon at sekta. I bet mas marami pa siyang tinatagong sikreto. Sa sandaling nahulog ang kanyang mga salita, si James ay naging isang swordlight at bumaril sa hangin. Samantala, sa isang sulok ng 47 langit, binuhat ni Morgoth ang takot na si Yaria sa kanyang likod at mabilis na tumakbo sa kawalan. Reklamo niya, sinabi ko sa iyo na huwag mong guluhin si James, pero hindi ka nakikinig. Sinabi mo pa na doomsday na niya. Ngayon ay ang ating araw ng katapusan, at ito ay nasa harapan natin. Imposible. Hindi siya maaaring maging ganoon kalakas. Namutla ang mukha ni Yaria. Paano niya mapapawi ang napakaraming powerhouse sa isang espada lang? Sila ang cream of the crop sa mga di-orthodox na paksayon at sekta, na may kakayahang mangibabaw sa lahat ng templo sa ibaba ng 40 langit sa sandaling lumitaw ang mga ito. Paano nakaya ni James? Hindi kaya naabot niya ang Declan Mahayana rank. Hindi ako sigurado, ngunit tiyak na mababaliw ka. Iritadong saway ni Morgoth. Kahit hindi ka match kay James. Ang grupo ng mga di-orthodox na paksayon at sekta na inimbitahan mo ay walang iba kundi basura. Sino ang tinatawag mong basura? Hinawakan ni Yaria ang tenga ni Morgoth at mariing kumagad. Sumigaw si Morgoth, pagkatapos ay bumagsak ng husto mula sa kawalan kasama si Yaria. You bitch! Pinunasan ni Morgoth ang kanyang tenga at tumayo. Sumigaw siya, maglakas loob kang kagatin ako. Ikaw ba ay isang peteng o isang buwaya? Huwag mo na itong banggitin muli sa akin, galit na bulalas ni Yaria. May seryoso akong sinasabi sa'yo. Bakit ba lagi mo akong pinag-aawayan? Galit na galit si Morgoth. Pinagkatiwalaan kita ng buo, ngunit pinagtaksilan mo si James. Paulit-ulit mong sinasabi na tayo ay magkampi, ngunit hindi ka nagbahagi ng anumang sekreto sa akin. Hindi ba't humantong lang iyon sa aking kamatayan? Lalong nagalit si Yaria. Ikaw ang nagpapadala sa iyong sarili sa kamatayan. Hindi mo alam kung saan ka magtatago nung nakita mo si James. Ngayon sinasabi mo sa akin ang mga ito. Sa Queens at sa mga di-orthodox na faction powerhouse na iyon, lubos na natin siyang mapapabagsak. Gayunpaman, sinaktan mo si Queens at pinilit kaming tumakbo para sa aming buhay dahil sa iyong kaduwagan. Kung hindi dahil sa aking napakatalino na martial prowess, foresight, at wisdom, babalik ka kay James at pinahirapan niya, sabi ni Morgoth at mabangis na itinuro si Yaria. Lagi kong sinusunod ang mga utos mo simula nang tumakas ako sa Great Historial Land. Paano ang mga pangakong binitawan mo? Paano ang tungkol sa pagiging kasosyo sa dalawahang paglilinang? Hindi ko man lang nakita ang kilos mo. Tapos na. Hindi ko na ginagawa. Agad na ibinuka ni Morgoth ang kanyang mga kamay at umatras ng ilang hakbang. Babalik ako para humingi ng tawad kay James. Sa relasyon natin, wala namang magiging problema. Payag ka bang maging alipin niya? Nanginginig ang boses ni Yaria habang sumisigaw, Morgoth, ikaw ang demon. Minsan kang nagdulot ng kaguluhan sa Zymergy ng mag-isa. Pinatay mo pa ang Xyloria Tai Chi at ang Xyloria Law of Paths. Nasaan ang iyong kamahalan, ambisyon, at pagmamataas? Mas mabuti pa rin iyon kaysa sa pagiging lapdog na kasama mo at kailangang magtago kung saan-saan, sagot ni Morgoth. Yaria Irjo, sinungaling ka lang. Puno ka ng kasinungalingan at pukana. Wala na akong tiwala sa'yo. Ikaw. Biglang naputol si Yaria ng tuyong palakpakan bago niya natapos ang kanyang mga salita. Parehong nagulat sina Yaria at Morgoth. Ibinaling nila ang kanilang mga ulo patungo sa palakpakan, tanging ang isang makisig na binata na nakasuot ng itim na damit, na may hawak na garapon ng alak at nakangiti sa kanila. James Caden, ang bilis mong dumating.
Natakot si Yeria, sumisigaw at nag-transform sa isang black and white gas, na pumailang lang sa langit. Samantala, kumaibot ang pisngi ni Morgoth, puno ng pagtataka ang mukha. Huwag kang umalis, hindi pa ako nakakatikim ng isda. Tamad na sigaw ni James. Sa sumunod na sandali, dalawang makukulay na ilaw ang biglang lumipad sa kanyang katawan at pumailan lang sa langit. Sinabayan ng tunog ng labanang nakakabasag ng lupa sa kawalan, muling dumaong ang dalawang makukulay na ilaw, kasama ang black and white gas. Kasabay ng kalampag ay agad na inihagi si Yeria sa harapan ni James, gulo-gulo ang buhok at tumutulo ang dugo sa kanyang bibig. Mukha siyang miserable. Ang dalawang makukulay na liwanag ay nagpakita kina Hammer at Fennec, na tumabi. Sa pagsubo ng Chaos Absinthe, sumulyap si James kay Yeria. Bagaman isa kang patay na isda, isa ka pa ring Tai Chi, isa sa tatlong pinakamagandang babae sa Greater Realms. Patayin mo ako kung may lakas ka ng loob. Ayoko pang mamatay. Nagmamadaling lumapit si Morgoth sa tabi ni James. Tumanggo siya at yumuko, pinaulanan ng papuri si James, na ikinabigla niya. Naroon pa rin ang aking espiritu sa Tai Chi Grand Temple. Ang iyong ambisyon na duminahin ang Greater Realms ay maaaring muling pag-ibayuhin. Morgoth was stunned for a moment, saka nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay. Hindi, paano ko mamumuno ang Greater Realms kasama mo? Tumahimik ka. Sinaman siya ng tingin ni James, saka inabot at hinawakan si Yeria sa harapan niya. Ibigay mo ang iyong kaluluwa para hanapin ko ito. Kung hindi, gagawin ko sa inyo ni Quince ang gabi ng kasal, na mangganganak ng magkalat ng mga pangit na halimaw na may mga buntot na lumalangoy sa paligid. Sa mukha ni James na tila nakangiting mga mata, pakiramdam ni Yeria ay malapit na siyang maparusahan. Alam niya na si James ay kasuklam-suklam, perwisyo, at walang awa. Siya ay dapat na may kakayahang gumawa ng mga nakakabaliw na gawain. Siya ay nahulog sa kanyang mga kamay. Matatalo lang siya kung haharapin niya ito ng direkta. Nauunawaan ito, sinabi ni Yeria sa kanyang boses na tumutulo ang mali siya, may kakayahan ka bang hanapin ang aking kaluluwa kung ipatawag ko ito? Susubukan ko. Nagtaas ng kilay si James. Nagnganga ang mga ngipin ni Yeria, pagkatapos ay tumingin kay Morgoth na nakatayo sa tabi ni James. Ako ang iyong dual cultivation partner, di ba? Huwag kang magsinungaling sa akin, hindi ko man lang naramdaman ang iyong aura, sabi ni Morgoth na may bahid ng hinaing. You better behave, para maisumamo ko kay James para sa iyo. Sa mga salitang ito, tumanggo si Yeria na puno ng galit ang mukha. Naisip niya sa sarili na hindi talaga maaasahan ang mga lalaki. Biglang may lumabas na 6 na soul energy ball sa itaas ng kanyang ulo, na iniwan si James na naguguluhan. Ito, nanlaki ang mga mata ni Morgoth. Paano ang dami mong kaluluwa? Ikinumpas ni James ang kanyang kamay para pigilan si Morgoth. Pagkatapos, tumawa siya, her eyes Tai Chi, Yin Yang Tai Chi, Sappho Tai Chi, bawat isa ay may kaluluwa. Nasaan ang sa iyo? Natigilan si Yeria ngunit hindi sumagot. Sa halip, gumawa siya ng isa pang napakalaking soul energy ball sa itaas ng kanyang ulo. Wow! Nagningning ang mga mata ni Morgoth. Posible talagang laruin ito sa ganitong paraan. Naghinala at nag-iingat si James sa mukha ng kalmadong kilos ni Yeria. Logically, sa pagiging tuso at taksil ni Yeria, hindi niya madaling ibunyag ang lahat ng kanyang mga lihim sa pamamagitan lamang ng ilang pagbabanta. Naglakas loob siyang magpakita ng soul energy balls kahit alam niyang si James ang nagtataglay ng Chaos Yin Eyes. Halatang may kakaiba dito. Inactivate ni James ang kanyang Chaos Yin Eyes at iniscan ang lahat ng impormasyon sa loob ng 7 kaluluwa ni Yeria para kumpirmahin ito. Sa kasamaang palad, walang halaga maliban sa ilang pangunahing impormasyon tungkol sa mga di-orthodox na paksayon at sekta. Kinumpirma nito ang mga hinala ni James. Tapos na tayo. Mayabang na tinitigan ni Yeria si James. Gusto mo bang bawiin sila at suriing mabuti? James, pinagtatawanan ka niya. Tumanggo si Morgoth. Morgoth. Napasimangot si Yeria. Bastos ka, kasuklam-suklam ka kasing James Caden. Mas malala ka pa. Bagaman natutuwa akong pumatay, hindi ako nasisiyahang manlinlang. Nagkibit balikat si Morgoth. Lalo na kapag kapatid ko siya. Walang kwentang duwag ka.
Sumabog sa galit si Yeria. Sa susunod na sandali, sa isa pang kilos ni James, nabasag ang damit ni Yeria at iniwan siyang hubot-hubad. Nasaksihan ang eksenang ito, nagliwanag ang mga mata ni Morgoth, tumutulo ang laway mula sa kanyang nakabukang bibig. Wow! Ang arte lang! Samantala, nanatiling nakapikit si James na tila hindi apektado. James Caden, walang hiyang hamak ka. Nang makitang hubot-hubad ang sarili, napasigaw si Yeria sa hiya at galit. Pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata upang i-activate ang kanyang Chaos Yin-Yang Eyes. Ang mga itim na mag-aaral ay agad na naging pula ng dugo, at dalawang pulang dugo na sinag ang bumaril diretso kay Yeria. Bukod sa pagkamangha sa perpektong hubog ng katawan ni Yeria at walang bahid na kagandahan, nakuha rin sa wakas ni James ang impormasyong gusto niya. Dati niyang nakaligtaan ang katotohanan na matagumpay na nilinang ni Yeria ang hindi bababa sa 3 aura ng 5 primal evolutions kahit na hindi siya isang Declan Mahayana rank powerhouse, at hindi rin siya nakarating sa 3 treasures integration. Itinago niya ang lahat ng mahahalagang sikreto niya sa loob ng 3 aura na ito. Ang anumang pagtatangka na hanapin ang kanyang kaluluwa ay walang saysay. Ito ang dahilan kung bakit naglakas loob si Yeria na mag-alok ng kanyang soul energy balls ng buong kumpiyansa at nanatiling hindi nabigla. Pagkatapos magnilay-nilay, telepatikong nakipag-usap si James kay Lysia, malinaw na ba ang lahat ngayon? Sumagot si Lysia ng isang sang-ayon na ungol. Hindi ko akalain na mapupunta si Yeria sa ganitong kahirap-hirap. Nagawa pa niyang magbukas ng daanan mula sa 49th Heaven hanggang sa Mortal Dimension gamit ang Xyloria Tai Chi Axe at Xyloria Turtle Tower, na naglabas ng hindi mabilang na selyadong mga unorthodox na paksayon at sekta ng walang nakakapansin. Gayunpaman, nagtataka ako kung paano siya makakaakyat sa 49 na langit nang hindi natukoy sa kanyang paglilinang sa 9th Zeklan rank lamang. Pumikit ba ang lahat ng matandang fogey sa 49 na langit? Sumagot si James, patuloy na basahin ang mga inscription. Magkakaroon ng mga sagot. Natahimik bigla si Lysia. Sa sandaling iyon, maingat na nagtanong si Morgoth, James, wala ka talagang planong ibigay ang babaeng ito sa pangit na freak na iyon, di ba? Iminulat ni James ang kanyang mga mata at sumulyap sa kanya. Tinanong niya, nahuhulog ka ba sa kanya? Hindi, sagot ni Morgoth na may bahagyang pagkakasala. Feeling ko, hindi dapat mahulog sa kamay ng mga freak na yan sa mga unorthodox na paksayon at sekta ang ganyang top-notch na babae, kahit na isda lang. Napakarami mong kapatid sa ilalim mo na mga bachelor pa. Kahit na natatakot kang ipagkanulo ang iyong asawa sa pamamagitan ng pagkuha sa kanya bilang isang babae, dapat mong isipin ang iyong mga kapatid na lalaki. Sabihin mo lang na gusto mo siya. Inip siyang pinutol ni James. Gayunpaman, kailangan kong ipaalala sa iyo, hindi mo talaga siya kakayanin sa iyong katalinuhan. Natahimik si Morgoth. Ako ang nag-utos sa iyo na hayaan siyang makatakas mula sa Great Historial Land, sabi ni James. Gayunpaman, sa tingin mo ba makokontrol mo siya pagkatapos mong pumunta sa Zymergy kasama siya? Iniwan nito si Morgoth na walang masabi. Minamanipula kanya, bumantong hininga si James. Kung ayaw kanyang gamitin, malamang na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na pagsamahin ang karamihan sa iyong mga espiritu. Nanatiling tahimik si Morgoth. Tinapik ni James ang kanyang balikat at buong same time na sinabi, Morgoth, hayaan mong ipaalala ko sa iyo, lahat ng tao ay may gusto sa mga magagandang babae, ngunit kailangan mong isaalang-alang kung kakayanin mo sila. Huwag mong isipin na siya ay magpapakatatag sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya sa iyo at gawin kayong dalawahan paglilinang partners. Kahit na may kasama kang kalat ng demonyong isda, gagamitin ka lang niya sa huli. Ngumiti siya at sinabing, marahil ang iyong sinseridad at prangka ay talagang makakaimpluwensya sa kanya. Nagningning ang mga mata ni Morgoth. Posible ba iyon? Naiintindihan mo ngayon? Biglang nag-echo ang boses ni Lysia sa isip ni James. Hindi agad nakasagot si James. Sa halip, ikinaway niya ang kanyang kamay at pinapunta si Morgoth sa Kel Divine Light kung saan naroon si Yeria. Ang Tai Chi ay ang tuso. Napangiti si Lysia. Hindi ko akalain na naitago na niya ang sikreto bago ito. Sa kanyang katayuan, kadalasan ay mahirap para sa kanya na makakuha ng pagkakataong maabot ang 49 na langit.
Binuksan niya ang landas patungo sa mortal dimension sa pamamagitan ng 49 na langit sa pamamagitan ng pagsasamantala sa pagkakataon sa nakaraang piging. Ang nakakagulat pa ay ang relasyon niya sa kanyang ama, si Emperor Kadir. Medyo nakakaintriga. Iyan ang susi, sabi ni James. Ito rin ang nagel ilinaw sa isa sa aking mga pagdududa. Bakit hindi nakikialam ang papa niya kahit nabugbog siya ng ganoon? Gusto nga niyang makialam, pero natatakot siyang malaman ni Zymergy ang sekretong ito, nakangiting sabi ni Lysia. Lalo siyang natatakot na ipahayag ni Yeria sa publiko ang usapin ng kanyang illegitimate daughter. Ito ay dahil si Emperor Kadir ay may mas malalaking ambisyon. Ang Five Path Emperors ay hindi lahat sa parehong pahina, lalo na ang isa na hindi kailanman nagpapakita ng kanyang mukha, ang pinuno ng mga emperador. Iyon ang totoong presensyang kinatatakutan niya. Tumango si James. Sa ganitong mahalagang impormasyon sa kamay, ano sa palagay mo ang dapat nating gawin? Saglit na nag-alinlangan si Lysia, pagkatapos ay nagtanong, Guro, hindi ko pa rin naiintindihan kung ano ang iyong mga layunin. Maaari mo bang ibahagi ang mga ito? Huminga ng malalim si James at mahinahong sinabi, ang mga buhay na nilalang sa napakaraming kaharian ay kasalukuyang muling nililinang at pinagsama ang kanilang mga sarili. Matagal bago may pa ng kanilang lakas. So, we must uphold our foundation. Maging ito man ay ang mga di-orthodox na paksayon at sekta na pinakawalan ni Yeria o ang mga puwersa mula sa Zymergy sa itaas ng 40 langit, hindi nila dapat guluhin ang napakaraming kaharian. Well, madali lang iyan, sabi ni Lysia. Pwede nating hayaan silang lumaban sa isa't isa. Kapag sila ay nakikibahagi sa labanan, maaari nating samantalahin at lumakas. Kapag pareho silang nanghina, at ang ating lakas ay umabot na sa antas kung saan makakalaban natin sila, doon na tayo sasabak sa ating huling laban. Higit sa lahat, magagamit mo ang kaguluhang ito sa iyong kalamangan. Gamitin ang passage na binuksan ng Tai Chi para lumabas sa 49th heaven, hanapin ang natitirang ilang butil, at tunay na makamit ang Five Spirits integration. Na may malakas na kapangyarihan, ang isa ay maaaring magsalita ng may awtoridad at tunay na hadlangan ng lahat ng mga pagsasabwatan at mga pukana. Nang marinig ito, napangiti si James sa loob. Tunay na nabuhay si Lysia sa pagiging isang tao na si Frona sa Health Realm. Siya ay pambihirang matalino. Sa katunayan, naguguluhan din siya kung sasabihin ba kay Lysia ang tungkol sa pagkikita niya kay Frona, para tulungan siyang magising ng mas mabilis ang mga nakatatak niyang alaala. Pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, naramdaman niyang hindi pa ito ang tamang oras. Si Lysia ay kaibig-ibig na gaya niya ngayon, hindi tulad ng matayog na si Frona, na laging nangangaral at nagsusulong. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, nagpalitan ng mga salita sina James at Lysia at sa wakas ay nakabuo ng isang matapang na plano. Kinailangan nilang makalusot sa hanay ng kalaban upang makamit ang planong hayaan ang mga kaaway na makipaglaban sa isa't isa habang ang napakaraming kaharian ay nanunood mula sa gilid. Ang 49 na langit ay mahigpit na binantayan, na ginagawang imposible para sa kanila na makapasok ng malalim. Kahit na ginawa nila, malamang na matuklasan sila ng mga matatandang iyon. Kaya, hindi ito magagawa. Mabagsik ang boses ni James. Ikaw ang pangalawang katawan ko. Sinusubukan mo bang suwian ang utos ko? Natahimik si Lysia. Ito ang unang pagkakataon na binibigkas ko ang salitang utos mula noong magkakilala tayo, mataimtim na sabi ni James. Lysia, kailangan mo lang itong tanggapin ng may pag-aalinlangan. Ito ay para magpanggap ka, hindi para maging kanya. Mas maganda ka sa kanya. Nanatiling tahimik si Lysia, hindi pa rin pumayag. Noon lang, umalangaw-ngaw mula sa kawalan ng sigaw ni Morgoth. Tumangala si James upang makita si Morgoth na nagbagong anyo sa isang purplish red light at bumagsak sa lupa, ang kanyang katawan ay natatakpan ng mga sugat. Duguan ito at kakilakilabot. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni James. Kinagat niya ako, reklamo ni Morgoth at namumula sa galit. Ang asong iyon ay dapat na isang buwaya o isang piting. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. I mean, anong ginawa mo sa kanya? Nag-alinlangan si Morgoth, pagkatapos ay awkward na ibinaba ang kanyang ulo. Morgoth, walang hiyang hamak ka. Umalangaw-ngaw mula. 1/3.
sa kawalan ng galit na mga sumpa ni Yeria. Kaagad pagkatapos, nagpakita rin siya sa isang itim at puting liwanag at biglang lumapag. Nang makita ang kanyang gusot na hitsura, tila may naintindihan si James. Pwede bang pigilin niyo ang sarili niyo? Nandito lang ako, at tahasan kang naglilinang sa harapan ko. Paano ang iyong dignidad? Sino ang kasama niya sa paglilinang? Ganti ni Yeria. Sinubukan talagang pilitin ng walang hiyang bastard na ito, ikaw ang nanligaw sa akin. Agad namang gumanti si Morgoth. You asked me to take you away and escape James control immediately, ikaw, sabi ni Yeria. Hindi ba? Mabangis na tanong ni Morgoth. Tama si James. Ang mga babaeng kasing Tuso at Pukonemo ay hindi dapat kunin, gaano man kaganda at kaakit-akit. Ang kagandahan ay maaaring maging isang sumpa. Naikuyom ni Yeria ang kanyang mga kamao at pinandilatan si Morgoth. Tapos, napalingon siya kay James. Pagkatapos, dahan-daang tumayo si James at ipinadala ang kanyang boses kay Lysia. Settled na yan. Balik tayo kay MS. Lugar ni Silver. Noon lang, nasaksihan ng isang Golden Fox mula sa malapit na technical school ang lahat sa likod ng isang bundok na hindi kalayuan. Ipinikit nito ang mga mata, saglit na nag-alinlangan, pagkatapos ay agad ding nawala. Nang bumalik si James sa Taishi Grand Temple, puno siya ng pagtataka, tinitingnan si Queens na hindi kumikibo sa kawalan. Si Silver, bilang primal spirit, ay tila hindi gumagalaw din. Ang lugar ay hindi karaniwang tahimik. Mukhang magulo si Silver. Ipinadala ni Lysia ang kanyang boses. Bahagyang napabuntong hininga si James, she has stayed here for too long. Marahil ay hindi niya lubos na nauunawaan ang mga panganib ng kasalukuyang estado ng Zymergy. Sa sandaling iyon, nagsalita si Silver gamit ang napakalinaw na boses. Bumalik ka na. Kunin ang mga gamit at alisin ang matigas na bagay na ito. Kaya mo siyang harapin kahit anong gusto mo. Sa pagbagsak ng mga salita, ilang bola ng enerhiya na naglalaman ng mga banal na bagay ang muling lumitaw sa harap ni James na may isang kislap ng makulay na liwanag. Ito ang lahat ng eksaktong hindi niya kinuha kanina. Nagkibit balikat si James at tinapakan ang napakalaking katawan ni Queen sa kawalan. Humakbang siya mula sa talampakan hanggang sa tuluyang umupo sa ilong ni Queens. You really know how to act all high and mighty, even MS. Silver, who's usually so easygoing, naiirita sa iyo. Ipinapakita kung gaano ka kalapit sa kamatayan. With that, itinaas niya ang Jozo sword at direktang itinutok sa kanang mata ni Queens. Sa isang iglap, biglang bumulwak ang dugo, at pumutok ang eyeball ni Queens. Agad siyang nagising sa sakit. Nang lumabas ang isang nakakasakit sa pusong sigaw, kumislap ang sword light ni James, at agad na pinutol ang malaking ulo. Nahati ang katawan ni Queens. Sa sandaling bumaba si James, ang ulo ay sumabog sa isang putok, dugo splatterers at mga buto na lumilipad kung saan-saan. Nang makakita ng nakakatakot at madugong eksena, biglang nanginig si Silver sa isang roll ng banal na liwanag. Saan ka nagpunta? Bulong ni James sa sarili. Pagkatapos, humakbang ulit siya at bumungad sa labi ni Queens. Ang Jozo sword sa kanyang kamay ay parang paghiwa ng tokwa, pinuputol ang malalaking labi ni Queens sa kalahati. Lumakas ang dugo, at ang mga panloob na organo ay lumipad kung saan-saan. James, tama na. Galit na sigaw ni Silver. Hindi na siya nakatiis na panoorin. Medyo natagalan si James na bumulusok sa katawan ni Queens bago naglabas ng isang kumikinang na perlas. Gayunpaman, ito ay naging isang madugong gulo sa proseso. Nahanap ko na rin sa wakas. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Silver. Ito ang ethereal peel. Ipinaliwanag ni James, sa pagkakaintindi ko, ang mga di-orthodox na paksayon at sekta ay nakatutok sa peel cultivation base. Kinokolekta nila ang mga asensya upang hatiin ang mga base ng paglilinang. Mula mababa hanggang mataas, mayroong Blaze Vigor peel, Jubilant peel, Zyrus peel, Luminex peel, Zyrona peel, Silveries peel, Ethereal peel, at Zyrosyl peel. Ang pagsasanib ng enerhiya at ang siyam na pangunahing kaharian, ang bawat kaharian ay nahahati sa 1 hanggang 9 na grado. Habang pinagmamasdan ni James ang ethereal peel na kumikinang na may napakaraming makukulay na ilaw sa kanyang kamay,
sinabi niya, ang kanilang pagsasanib ng enerhiya ay higit pa sa ating Declan Mahayana rank, kung saan nakatayo ang Zyrasil Peel dito. Gayunpaman, ang Ethereal Peel ay tumataas kahit nalampas sa Soma Declan rank. Napasinghap si Silver sa malamig na hangin pagkarinig nito. Hindi niya inaasahan na ang mga di-orthodox na paksayon at sekta ay hindi lamang independyente sa landas. Mayroon pa silang sariling kumpletong sistema ng paglilinang. Ang mas ikinagulat niya ay si James, na kayang maunawaan ang lahat ng ito sa maikling panahon. Bukod dito, ang bagay na ito ay pinakakapaki-pakinabang kapag ibinigay sa aking asawa dahil siya ang master ng Hokon. Iniwan nito si Silver na hindi makapagsalita. Sa sumunod na sandali, itinulak niya ang tableta patungo kay Silver. MS. Silver, dapat kong hilingin sa iyo na ihatid ito sa aking asawa. May mga bagay pa akong dapat asikasuhin sa Zymergy, at maaari kang makapasok sa Great Historical Land ng mag-isa. Binigyan kita ng kwalipikasyon. Ang Ethereal Peel ay lumipad patungo sa makulay na liwanag at nawala ng walang bakas. Hanggang sa mga sandaling ito ay biglang tumawa ng mahina si Silver. Morgoth, kamusta? Sa pagbanggit nito, ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth, na lumulutang sa loob ng isang bola ng enerhiya sa walang laman, ay ngumisi nang tumayo ito. Talaga bang kakilakilabot ang pagsasama-sama ng tatlong kayamanan ni James? Oh! Tiningnan ni James ang kaluluwa ng kamalayan ni Morgoth. Nagising siya. Tumanggi akong tanggapin ito. Nakakuyom ang kamao ng kaluluwa ni Morgoth. Hayaan mo akong sumanib, hayaan mo akong ma-unsealed muli. Gusto kitang ipaglaban ng buong lakas ko. Kung talagang ganoon kalakas ang iyong free treasures integration at kayang talunin ako sa abot ng aking makakaya, handa akong paglangkuran ka magpakailanman, ngunit kung hindi, hinding-hindi kita kikilalanin. Huwag kang maging sariwa. Pinutol ito ni Silver. Morgoth, tumaya tayo kanina. Naglakas loob ka bang tumanggi? Tumahimik ka, Silver Thompson. Ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay biglang itinuro ang kawalan. Kung hindi dahil sa panlilinlang ni Emperor Kadir, sa tingin mo kaya mo akong tinatakan? Ikaw, sabi ni Silver. MS. Silver, putol ni James kay Silver. Hinawakan niya ang Jozo sword sa kanyang kamay at munition. Dahil ayaw niyang tanggapin, patayin na lang natin siya. Magiging extra gift ito para sa asawa ko. Sandaling natigilan si Silver sa mga salitang ito. Samantala, ang kaluluwa ni Morgoth ay namutla sa takot nang makita niya si James na humarap sa kanya na may dalang Jozo sword. Naalala niya ang eksenang hiniwalayan ni James si Queens kanina. Sa kabila ng kanyang duguan, walang awa na kilos at matinding aura, hindi niya maiwasang manginig sa takot at gulat. Anong gagawin mo? Ibig kong sabihin, hayaan mo akong pagsamahin ang lahat ng aking espiritu at harapin ka ng aking pinakamalakas na kapangyarihan. Hindi mo kaya, saan ka kumukuha ng lakas ng loob? Pilit siyang pinutol ni James. Isang hibla ng espiritu, at maglakas loob kang mag-aliw sa mga maling akala. Sa totoo lang, ayoko sa iyo kung ikukumpara sa ibang espiritu mo. Higit sa lahat, baka makorrupt mo siya. Pakiramdam ko kailangan kang alisin para maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Habang si James ay malapit ng kumilos, ang kamalayan ng kaluluwa ni Morgoth ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang mga kamay. Hindi ko sinasadya iyon. Banibiro lang kita. Bago pa man siya makatapos ng pagsasalita ay hinampas siya ni James ng espada na nagpalipad sa kanya. Pagkatapos, na-rebound siya ng bola ng enerhiya at muling na-struck. Ang mga galaw ni James ay parang naglalaro ng golf, walang putol na umaagos. Iniwan nito si Silver, na hindi kailanman nagpakita ng sarili, hindi nakaimik saglit. MS. Silver, ang pagpatay kay Queens ay hindi matutuklasan ng kanyang amo, hindi ba? Tanong ni James habang patuloy na hinahampas ang tumataob na energy ball na naglalaman ng demonic spirit. Saglit na natigilan si Silver. Pagkatapos, same time niyang tinanong, may nakatagong kahulugan sa likod ng iyong tanong. Sinaktan ni James ang kaluluwa ni Morgoth na lumilipad muli gamit ang isang espada. Biglang naramdaman ni James ang malakas na hangin na humahampas sa kanya mula sa likuran. Nayanig ang gusali nang bumagsak dito ang napakalaking pressure. Ilang mga haligi at pader ang gumuho dahil sa sobrang pressure.
Sa kabila ng marahas na pagyanig, si James ay nanatiling nakatayo sa isang lugar. Pinalibutan ng espiritual na providence ang kanyang katawan at mahigpit siyang hinawakan. Gayunpaman, mukhang hindi na magtatagal ang gusali ng Taishi Grand Temple sa ilalim ng pressure dahil dumarami ang mga bagay na nahulog mula sa bubong. Lumipat si James sa sandaling iyon. Iniwagayway niya ang Jozo Sword at nakabuo ng bola ng Wama Sword Light. Ang liwanag ng espada ay nahati at naging libo-libong Wama Swords kaagad sa ere. Ang Wama Swords ay naglakbay hanggang sa bubong at bumuo ng isang layer ng proteksyon na hadlang sa ibabaw ng templo. Isang malalim na boses ang nagsalita, tulad ng inaasahan sa Jozo Sword na nagmula sa Wuya Demon Slayer Sword. Minamaliit kita. Gayunpaman, malinlang ka kung sa tingin mo ay mapoprotektahan mo ang Primordial Spirit Tablet ni Taishi at tulungan siyang makapasok sa Great Historial Land gamit ang ganitong kasanayan. Hindi mabilang na mga naglalakihang hugis palma ang lumitaw sa likod ni James at bumaril patungo sa Taishi Grand Temple. Nang malapit nang tumama ang mga kakaibang palad na iyon sa templo, lumundag si James sa hangin at nagsagawa ng Terrace Astride Step. Tumigil ang lahat sa loob ng espasyong iyon nang si James ay gumawa ng 12-12 ng hakbang pasulong sa ere. Pagkatapos, iniunat ni James ang kanyang mga braso at naglabas ng hindi mabilang na magaan na espada mula sa kanyang katawan. Boom! 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 Halos sabay-sabay na nawasak ang mga naglalakihang palad habang ang mga magaan na espada ay tumama at nabasag ang kanilang mga target. The Terrace Astride Step, isa sa mga signature skills ni Yanni. Interesting. Humalaklak ang malalim na boses. Gayunpaman, hindi mo ako mapipigilan yan. Kapag tapos na ako sa Taishi, susunod na ako sa iyo. Isang sinag ng Wama Divine Light ang mabilis na humiwalay upang bumuo ng 4 na sinag ng liwanag na sumisikat pababa mula sa langit. 2 sinag ng liwanag ang naglakbay patungo sa direksyon ni James samantalang ang 2 pa ay naglalayong para sa Primordial Spirit Tablet ni Taishi na matatagpuan sa loob ng Taishi Grand Temple. Nagsalubong ang kilay ni James. Ginawa niya ang Dawn Blaze form at agad na bumaril sa templo. Boom! Ang Taishi Grand Temple ay gumuho, na nagdala ng alikabok at nagpapadala ng mga labi sa lahat ng dako. Malaking bitik ang lumitaw sa nakapalibot na espasyo dahil sa mapanirang puwersa ng Wama Divine Light. Kahit na may espiritual na providence, ito lang ang kaya mong halaga. Ngumuso ang boses. Kung wala ang paglilinang ng Declan Mahayana rank, ang iyong 3 treasures integration ay hindi. Ha! Isang napakalaking transparent na lotus na namumukadkad ng husto ang lumitaw sa gitna ng mga durog na bato. Sa isang mahinang whir, ang lotus ay umangat sa hangin. Sa gitna ng lotus, makikita si James na nakaupo habang hawak ang Primordial Spirit Tablet ni Taishi. 81 jade blossoms, 36 na gold blossoms, at 9 na sagradong lotus ang umikot sa kanya at mabagal na umikot. Binigyan nila si James ng hangin ng kabanalan at katahimikan. Iyan ang 3 treasures integration. Tumawa ng nakakaloko ang boses. Mukhang plain. Samantala, dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata. Sa wakas ay natanong niyang mabuti ang kanyang kalaban. Hindi ito tao o halimaw. Sa halip, ito ay isang gintong mystic fox na maraming buntot. Habang ang isa sa mga primordial spirit ay sumugod sa kanya, binigyan ito ni James ng isang mabigat na sipa at pinaalis ito. Pagkatapos, pilit na inihampas ni James ang Jozo Sword, na nagdulot ng napakalaking pagsabog ng Wama Sword Light. Pinawi ng pag-atake ang lahat ng primordial spirits ng Mystic Fox sa isang pagkakataon. Pagkatapos nito, ginawa ni James ang Terrace Astride Step at tumungo sa Mystic Fox. Kasabay nito, lumitaw ang isang napakalaking pormasayon sa paligid ni James at ng Mystic Fox, na nakakulong sa kanila sa loob. Sa isang iglap, ang Kel Lightning ay nag-zoom sa itaas ng kanilang mga ulo habang ang Blaze Flames ay nagninangas sa kanilang paligid. Sabay-sabay, dumagundong ang Galit Wind sa espasyong iyon. Nagulat si Mystic Fox sa nakakatakot na tanawin sa paligid niya. Ano ito? Napaatras ang fox nang makita niya ang makapal na kulay abong ulap na natipon sa tuktok na bahagi ng pormasayon. Sa sandaling iyon, ang 49 na primordial spirits ni James, bawat isa ay may hawak na sandata,
ay nagkatotoo sa ibaba ng mga ulap at bumaril patungo sa Mystic Fox. Boom! 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 Biglang, maraming pagsabog ang nangyari sa paligid ng Mystic Fox. Sa kabila ng patuloy na pagsabog, hindi tumigil ang primordial spirits ni James habang sumugod sila sa ulap ng apoy at usok. Saglit, tanging mga gumagalaw na ilaw at nagbabagong anino lamang ang makikita mula sa labas. Ito ay magulo habang ang mga pag-atake ng innate energy at ang Wama Divine Light ay nagbanggaan. Ilang sandali pa, isang hugis hayop na anyo ang tumalon mula sa masa ng usok. Gayunpaman, agad itong tinamaan ng hindi mabilang na Kel lightning bolts. Habang humihiyaw ito sa sakit, ang Mystic Fox ay nagmamadaling lumabas sa porma sayon. Saan ka pupunta? Umalangaw-ngaw sa ere ang boses ni James. Kalalabas lang ng Mystic Fox sa tuktok ng formation ng misteryosong lumitaw ang isang makantab na salitang, path, at bumagsak ng husto sa kanya. Itinulak nito ang Fox pabalik sa porma sayon. Bakit ikaw? Bulong niya sa nagngangalit na mga ngipin. Nagpumiglas ang Mystic Fox sa kanyang mga paa ngunit biglang sumigaw sa sakit. Ang kanyang katawan ay nilamon ng blaze flames. Sa itaas niya, si James na lumulutang sa himpapawid ay kumalas sa pagkakahawak sa Jozo sword. Bumagsak ang espada at tumusok sa tiyan ng Fox at sa lupa, na natrap siya sa lugar. Isang Declon Mahayana rank cultivator na mayroong 5 espiritu. Ang number 8 cultivator sa 49th Heaven's Top Cultivators rankang. Ito lang ba ang mayroon ka? Si James ay nagpatuloy ng monotonously, lahat ba ng mga alagad ni Xanthocos ay may ganitong kalibre? Galit na umungol ang Mystic Fox nang marinig ang sinabi ni James. Gayunpaman, hindi siya makawala sa hawak ng Jozo sword kahit anong pilit niya. Sa mismong sandaling iyon, isang malaking sinag ng Wama Divine Light ang sumikat sa porma sayon. Kumunat ang noo ni James at tumangala. Sa sandaling iyon, isang sinag ng purplish gold light ang bumaril sa kanya at nakarating sa Mystic Fox. Madaling hinayla ng purplish gold light ang Mystic Fox mula sa lugar kung saan siya natigil. Pagkatapos, binawi nito, dinadala ang Sorrow sa langit. Siya ay nananatili, malakas na tawag ni James. Ipinatawag niya ang Jozo sword at inihampas ito ng malakas sa sinag ng kulay yulang gintong liwanag. Boom! Naputol ang sinag ng liwanag. Sobra ito, James Caden. Isang bakal na boses ang nagmula sa itaas. Ngumuso si James. Sa isang iglap, pinutol ni James sa kalahati ang Sorrow gamit ang kanyang espada. Nagningning ang maliwanag na Wama Divine Lights mula sa bukas na mga sugat ng Mystic Fox. Sa sandaling iyon, isang Soul Energy Ball ang lumabas mula sa katawan ng Fox at tumaas sa hangin. Iniunat ni James ang kanyang mga kamay para kunin ang Soul Energy Ball. Kabanata 6933. Maghanap ng mga kabanata. Galit na galit si James. Itinaas niya ang kanyang kamay at nag-conjure ng maraming porma ng palad na may Kel Divine Light sa hangin. Pagkatapos, pinaakyat niya sila sa langit. Boom! 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 Ang malaking sinag ng Wama Divine Light ay kumikislap habang maraming pagsabog ang sumabog malapit sa pinanggalingan nito. Mabilis na bumaril si James ng mas mataas patungo sa langit at nagsumite ng serye ng marahas na pag-atake sa parehong direksyon sa pamamagitan ng paggamit ng Jozo sword. Sa isang punto, may narinig na tunog ng isang matalim na bagay na humihiwa sa laman na nagmumula sa pinagmumula ng Wama Divine Light sa gitna ng kaguluhan. Ang mga patak ng dugo ay nagpaulan kay James ng sumunod na sandali, na nabahira ng pula ang kanyang damit. James Caden, hindi kita kaaway. Ako si Victor Wiveran, disipulo ni Xyloria Taichu. Nandito ako para talakayin ang mga mahahalagang bagay sa iyo sa ngalan ni Wesley Shepherd, ang batas ng mga landas. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Bueno, ipakita ang iyong sarili pagkatapos. Habang galit na galit siyang sumisigaw, naglabas si James ng napakalaking innate energy at nabasag ang pinagmula ng Wama Divine Light. Isang figure ang bumababa mula sa itaas at tuluyang huminto sa harap ni James. Ang taong tila isang lalaki, ay umubo ng isa pang subo ng dugo at napaluhod. Yumuko ang lalaki at napahawak sa dibdib sa sakit. Naningkit ang mata ni James habang nakatitig sa lalaki.
Sa paghusga sa Wama Divine Light na nagmumula sa kanyang katawan, ang lalaki ay malamang na isang Declan Mahayana rank cultivator. Tila pinili ng lalaki na ipagtanggol ang sarili kaysa makisali sa labanan kanina. Iyon marahil ang dahilan ng kanyang matinding pinsala. Ipinakita rin dito kung gaano kaseryosong sinusubukan ni James na lipulin ang kanyang kalaban ngayon lang. Maya-maya pa ay inangat ni Victor ang ulo at tumingin kay James. Siya ay may isang meslan at magandang mukha na kahit na ang mga mantsa ng dugo sa kanyang mukha ay walang nagawa upang mabawasan ang kanyang kagandahan. Mas maganda pa si Victor kay Yeria. Ito ay sa lawak na maaari niyang magkaroon ng isang grupo ng mga kabataang lalaki bilang kanyang mga hinahangaan. Ginamit mo ang signature skills ni Crail Sword God at Wenceslas Warrior, di ba? Sa pagitan, pinakawalan mo rin ang mga signature skills ni Yanni sa Martial Path, the Terrace Stride Step at Dawnblaze Form. At saka, naramdaman ko ang lakas ng mga signature skill ni Emperor Yarden mula sa iyong mga pag-atake. Nakakabilib din kung paano mo ginamit ang Juzo Sword ng Wuya Demon Slayer Sword. Anomalya ka talaga. Nanatiling tahimik si James. Kayo ang unang pinagsama-sama at naisagawa ang iba't ibang kasanayang ito ng maayos at walang kamali-mali. Gaya ng inaasahan sa pinaka-promising na pinili. Nakasimangot pa rin si James sa kabila ng mga papuri na iyon. Nagmula ka ba sa 49th heaven? Oo, dahan-daang tumayo si Victor. Hindi ito ang lugar para malaya tayong mag-usap. Pwede ba tayong pumasok sa Taishi Grand Temple? Wala na siya dito, maikling tugon ni James. Alam ko, tumango si Victor. Gayunpaman, ang kanyang primordial spirit tablet ay sapat na makapangyarihan upang itakwil ang mga mapanuring mata. Nakasalalay dito ang iyong kinabukasan. Bukod dito, binigyang diin din ni Wesley ang kahalagahan ng pagiging maingat. Bahagyang ibinaba ni James ang kanyang bantay sa pagbanggit ng pangalan ni Wesley. Inalis niya ang formation. Pagkatapos, nagtungo sina James at Victor sa isang bulwagan, na nakatayo pa rin ng nawasak ang karamihan sa mga istruktura ng templo. Nang makita si Lysia, huminto sandali si Victor bago inihagis ang bola ng Wama Divine Light, na lumawak upang palibutan ang buong bulwagan. Pagkatapos, naglagay si Lysia ng sinag ng Kel Divine Light sa Primordial Spirit Tablet ni Taishi. Sa isang iglap, ang tablet ay kumikinang ng maliwanag na may isang makulay na liwanag na naglakbay palabas at nakapaloob sa bola ng Wama Divine Light ni Victor. Pagkatapos noon, nawala si Lysia sa lugar nang bumalik siya sa espasyo ni James. Maaari ka nang bumangon, ibinaba ni James ang sarili sa lupa at sinabi. Inangat ni Victor ang kanyang tingin at sa wakas ay napansin niyang wala na si Lysia. Tumayo siya at lumapit kay James. Maging maikli tayo. Napatingin sa kanya si James. Nasaan si Sir Wesley, at kumusta siya? Abala siya sa paglilibot sa 49 na langit para sa iba't ibang bagay. Sagot ni Victor, gayunpaman, hindi ito madali. Naningkit ang mga mata ni James. Hindi siya ikinulong ng Five Path Emperors. Ipinaliwanag ni Victor, siya ang pinakamahusay na disipulo ni Lord Tai. Bukod dito, personal siyang hinirang ng Waitara Path na maging batas ng mga landas. Maaaring mas mataas ang status ng Five Path Emperors kaysa sa kanya. Gayunpaman, kailangan nilang maging handa na harapin ang mga kahihinatnan bago ipatong ang kanilang mga kamay kay Wesley. Lalong panatag ang loob ni James matapos marinig ang sagot ni Victor. Samantala, nag-conjure si Victor ng isang makantab na bola ng enerhiya at itinuro ito kay James. Gusto ni Wesley na ipasako ito sa iyo. Ang impormasyon tungkol sa lahat ng iba't ibang puwersa, mga magsasaka, at ang mga ranggo ng mga magsasaka mula sa ika-40 langit pasulong ay nakaimbak dito. Kinuha ni James ang energy ball at ligtas itong inimbak. Inayos ni Victor si James ng matinding titig. Pangalawa, gusto mong ipaalala muli ni Wesley na mag-ingat kay Morgoth. At saka, kailangan mong maging handa sa paghihiganti ni Yeria. Hindi siya isang taong mahusay na tumatanggap ng pagkatalo. Baka bigyan kanya ng isang nakamamatay na suntok ng hindi mo inaasahan. Walang sinabi si James. Naisip niya na maaaring hindi mag-alala si Wesley kung maipapaalam nila sa kanya ang tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ni Yeria. Pangatlo, ito ay tungkol sa mga di-orthodox na sekta at paksayon.
Pagpapatuloy ni Victor, ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit palihim akong naglakbay dito. Naningkit ang mga mata ni James sa pagbanggit sa mga grupong iyon. Pumunta ba sa iyo ang kanilang mga tauhan? Tanong ni Victor. Hindi sinagot ni James ang tanong niya. Sa halip, tinanong niya, napansin mo rin ba ang kanilang mga galaw? Hindi namin ginawa, sa simula. Napabuntong hininga si Victor. Gayunpaman, mga isang panahon ang nakalipas, ang dalawang emperador na namumuno sa 36 na di-orthodox na mga sekta at 72 di-orthodox na paksayon ay nagpadala ng kani-kanilang mga clone sa 49 na langit upang makilala ang aking Panginoon. Napabuntong hininga si James nang marinig iyon. Bakit gustong makilala ng dalawang emperador mula sa mga di-orthodox na sekta at paksayon si Taichu? Hindi ba sila lang ang mahuhuli? Wika ni Victor sa mahinang boses, tatlo lang ang nakakaalam ng pangyayaring ito. Sila ang aking Panginoon, ako, at ikaw. Hindi natin hahayaang malaman ito ng ibang kaluluwa. Bahagyang tumanggaw si James. Nag-aalala ba si Sir Zyloria Taichu na baka masira nito ang kanyang reputasyon? Isa lang iyon sa mga dahilan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Victor. May mas mabigat na issue. Inakala ng aking amo na naging aktibo muli ang mga grupong ito na naglalayong gawing demonyo ka. Kung mahuhulog ka sa kanilang panlilinlang, magbibigay ito sa Five Path Emperors ng sapat na dahilan para tuligsain ang iyong katayuan bilang isang pinili. Itatakpan kanila bilang pinakamalaking kaaway ni Zymergy. Sinubukan niyang makipagtalo kay James. Alam kong wala kang interes na maging isang pinili o maging Supreme Path. Gayunpaman, hindi mo ito maiiwasan. Iyon ay maliban kung ikaw at ang lahat ng iyong pinapahalagahan ay mapahamak, na kung ano mismo ang gusto ng ating mga kaaway. Tumangala si Victor sa langit. Upang sabihin sa iyo ang totoo, may ilang mga banal na nilalang mula sa 49 na langit na sumusuporta sa iyong layunin. Nasaksihan nila ang bawat kilos mo at nakinig sa iyong sasabihin. Mabuti kung hindi mo nais ang posisyon ng kataas-taasang landas. Gayunpaman, hindi mo maaaring pabayaan ang mga lalaking ito, na may mataas na pag-asa para sa iyo, na masira. Sapat na, pinutol siya ni James. Gayunpaman, ginagawa nila ang lahat para ipagtanggol ka. Bumaling muli ang tingin niya kay James. Pakiusap, bigyan ng seryoso at maingat na pag-iisip ang sasabihin ko. Kahit ano pa ang piliin mong gawin, tapos na ito sa sandaling magpasya kang sumali sa mga di-orthodox na sekta at paksayon. Mawawalan ka ng titulo ng pinili at maituturing na kaaway ng lahat. Lahat sila ay hahatulan ka sa pagiging isang demonyo. Napakunot ang noo ni James ng malalim na pagkunot ng noo. 2/3. Ang lahat ng ito ay tila isang balangkas ngayon sa impormasyon ni Victor. Sa ibabaw, si Yeria, ang nagpalaya sa mga miyembro ng mga di-orthodox na sekta at paksayon. Gayunpaman, ito ba ay isang bitag na ginawa ng mga mula sa 49 na langit? Lalong naging mahirap ang sitwasyon para sa atin, James. Mataman siyang tiningnan ni Victor. Ang pagpapalaya ng mga di-orthodox na mga sekta at mga paksayon, lalo na, ay maaaring magdulot ng lubos na kaguluhan at pagkawasak ng unilateral sa mga nasa Zymergy at sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Magiging sanhi pa rin sila ng kaguluhan sa Zymergy kahit na hindi ka sumama sa kanila. Sino ang nagpalaya ng mga tauhan ng mga di-orthodox na sekta at paksayon? Muling putol ni James, napagmasdan na ba ninyo ito? Kasama ba si Xanthocos dito? Umiling si Victor. Iniimbestigahan pa namin yan. Ngayon yun ang problema. Monotonously sinabi ni James, kakayanin ba ninyo talaga iyon? Ang Five Path Emperors ay may pinakamataas na katayuan at kapangyarihan sa Zymergy sa kasalukuyan. Maaari mo ba talagang malaman kung alin sa kanila ang masasamang tao sa ilalim ng gayong mga kondisyon? Kahit na gawin mo, ang grupo ba ninyo ay may kakayahan at determinasyon na lipulin ang mga lalaking iyon? Mga tanong ni James na hindi nakapagsalita kay Victor. Sa aking paglalakbay upang maperpekto ang aking paglilinang, nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Patuloy ni James, gayunpaman, pinanghahawakan ko pa rin ang aking mga paniniwala hanggang ngayon. Mas gugustuhin kong umasa sa sarili ko kaysa sa iba para makamit ang aking mga layunin.
Isa pa, mas gugustuhin kong pinuhin ang aking mga kakayahan at kapangyarihan kaysa mag-isip sa kung ano ang sasabihin sa akin ng iba kung ano ang dapat kong gawin. Ngumiti ng pilit si Victor. Nag-isip siya ng sasabihin bago pumunta rito. Gayunpaman, alam ni Victor mula sa sandaling nakilala niya si James na ang kanyang paghahanda ay walang kabuluhan. Matapos ang isang maikling paghinto, nag-conjure siya ng kalahating globo na nagniningning na may Wama Divine Light sa kanyang kamay. Nakita ni James ang bagay at bahagyang kumunat ang noo. Alam kong hindi ko makukumbinsi ang isang tulad mo na may matatag na paniniwala. Tumangala si Victor mula sa orb. Sa makatuwid, nais kong magmungkahi ng isang deal gamit ang perlas na ito. Malamang nakikilala mo ito dahil mayroon ka ng mga perlas ni Xyloria Taichi, Xyloria Turta, at Xyloria Taichi. Kulang ka pa sa 2 sa 5 espiritu. Iyon ay kalahati ng isang perlas. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Kailangan ng aking Panginoon ng kalahati upang tumulong sa pagsubaybay sa mga bagay sa 49th heaven sa ngayon. Makatwiran lang iyon, di ba? Tugon ni Victor, at saka, namatay na lahat sina Xyloria Taichi, Turta, at Taichi. Sa kabaligtaran, buhay pa ang aking amo. Ang kalahating perlas na ito ay katumbas at mas maganda pa sa 3 perlas na pinagsama-sama mo. Ito ay sapat na mabuti para sa iyong 5 spirits integration. Bahagyang nagkibit balikat si James. So, ano ang nasa isip mo para sa deal? Ibigay mo sa akin ang 2 pinili, ang 2 emperador, sina Yeria, at Morgoth. Diretsahang hiniling ni Victor, bukod dito, mangangako ka na hindi mo lalapit sa mga miyembro ng mga di-orthodox na sekta at paksayon. Tumaas ang kilay ni James. Isang misteryosong ngiti ang naglalaro sa kanyang mukha. Wala kang silbi para sa mga bihag na iyon. Marahang napabuntong hininga si Victor. Kung samasang-ayon ka sa deal, magagamit namin ito para pigilan ang mga tsismis na nag-aakusa sa iyo ng pakikipagtulungan kay Morgoth para saktan ang mga pinili at mga emperador. Maaari ka ring suportahan ang aming mga tao sa pagsasabing. Maaari kang magkaroon ng 2 pinili at 2 emperador. Nagsimula si James, gayunpaman, hindi ako papayag sa iba pang kahilingan mo. Sumagot si Victor, ikaw. Kaibigan ko si Morgoth, samantalang si Yeria ay kaaway ko, sabi ni James sa bakal na boses, hinding-hindi ako tatalikuran sa isang mabuting kaibigan. Sa kabilang banda, hindi ko mapapatawad ang ginawa niya sa mga taong pinapahalagahan ko. Hindi magbabago ang isip ko tungkol dito. Dahan-daang pumikit si Victor. Lumilitaw na siya, si Wesley, at ang Xyloria Taichi ay may napakakaunting pag-unawa sa karakter ni James. Si James ay isang taong mamumuhay ayon sa kanyang disiplina at gagawin ang sa tingin niya ay tama. Naniniwala siya sa kahalagahan ng pagkakaroon ng dakilang kapangyarihan. Napabuntong hininga ulit si Victor. I'll modify the terms, then. Kapalit ng perlas, palihim kitang dadalhin sa 49 na langit. Lumamlam ang mga ilaw at nawala pagkalipas ng ilang segundo. Nakakapagtaka, ang tablet ay nagbago sa isang mapurol, ordinaryong bato. Kinuha rin niya ang Primordial Spirit Tablet kasama niya. Dahil doon, tuluyan nang nawala si Zymergy kay Taichi. Samantala, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Victor. Congratulations, James. Nakuha mo ang buong suporta ni Taichi. Gayunpaman, dapat kong ipaalala sa iyo na ang tanging paraan upang malutas ang krisis. Dahan-daang itinaas ni James ang kanyang kamay ng mga sandaling iyon. Mr. Victor, nagpapasalamat ako sa iyong payo, at naiintindihan ko ang iyong mga alalahanin. Alam kong excuse lang kapag sinabi mong nag-aalala ka na mahuhulog ako sa bitag. Ang talagang inaalala mo at ng iba pa ay baka ako ay tumahak sa maling landas, tumalikod sa mga turo ng landas, at maghimagsik laban sa pamamahala ng grupo ng iyong Panginoon. Ang katotohanan na ako at ang mga miyembro ng di-orthodox na mga sekta at paksayon ay maaaring maging mga demonyo ay nakababahala rin. Namilog ang mga mata ni Victor sa gulat. Alam niyang tiyak na makakarating si James sa mga konklusyong ito kasama ang lahat ng kaalaman at karanasan ng huli. Gayunpaman, hindi niya akalain na sasabihin lang ito ni James ng malakas. Nagiging demonyo na sana ako kung valid ang mga alalahanin mo.
Nagpatuloy si James, kung tungkol sa mga taong iyon mula sa mga di-orthodox na sekta at paksayon, mayroon silang mga kakilakilabot na hitsura at kakaibang pamantayan ng kagandahan. Mahilig ako sa mga magagandang bagay, kaya hindi ko matiis. Kaya, gusto kong hilingin ang iyong tulong upang maipasa ang aking mensahe sa mga banal na nilalang na sumusuporta sa akin. Maaaring pareho tayo ng mga layunin, ngunit bawat isa sa atin ay malayang gumawa ng mga bagay sa ating sariling paraan. Higit sa lahat, kailangan nating panghawakan ang ating mga paniniwala. Maaari tayong maging flexible at malikhain sa ating mga pamamaraan, at isagawa pa rin ang mga paraan ng path sa kanila. Walang mga panuntunang nagsasaad na ang path ay isang hanay ng mga mahigpit at nakapirming panuntunan. Ang bawat buhay na nilalang ay may kanya-kanyang interpretasyon ng landas, at ang pagkilos dito ay pagsunod sa puso ng isa. Okay lang kahit na ang mga banal na nilalang na iyon ay magpasya na maniwala sa mga tsismis at ihinto ang pagsuporta sa akin. Ang mahalaga ay hindi ko binaygo ang mga nagtitiwala sa akin. Nang matapos si James, ipinatong ni Victor ang kanyang mga kamay sa kanyang likod at tumingin sa langit. Nagkaroon na lang siya ng madaling araw na realisasyon. Sa wakas ay nagkaroon ng rough understanding si Victor sa karakter ni James. Si James ay hindi isang taong maaaring matali sa mga responsibilidad ng mga posisyon ng pinili at ng kataas-taasang landas. Ang tunay niyang ninanais ay mamuhay ng masaya, walang hadlang, at walang malasakit. Iyon ang ibig sabihin ng landas sa kanya. Naisip ni Victor na ang landas ni James ay maaaring sa kalaunan ay ang landas na ang lahat ng nilalang ay magiging pinakamahirap na maunawaan ngunit hinahangad pa rin. Sa kabilang banda, nag-conjure si James ng 4 na soul energy ball malapit kay Victor. Napakalaking panganib ang ginagawa mo sa pagpunta mo rito para makipagkita sa akin ng palihim. Ako ay lubos na nagpapasalamat para dito. Kaya, hindi kita papayagang umalis ng walang dala. Ang dalawang pinili at dalawang emperador ay nakapaloob sa mga bola ng enerhiya ng kaluluwa. Dapat mong dalhin ang mga ito sa iyo. Dalhin mo rin ang kalahating Xyloria Taichu Pearl. Makukuha ko ang buong perlas kay Sir Taichu mismo kapag nakilala ko siya mamaya. Gulat na gulat ang mukha ni Victor habang nakatitig sa 4 na bola ng enerhiya. Hindi niya akalain na gagawa si James ng ganito. Ang kanyang kabaitan at pagkabukas palad ay ginawang tila maliit si Victor. Nakaramdam siya ng matinding kahihiyan. Oras na para pumunta ka. Itinaas ni James ang kanyang mga kamay para i-stretch ng kaunti ang kanyang kalamnan. Kung mas matagal kang manatili, mas mataas ang panganib na mahuli kanila dito. Victor snapped out of his reverie at yumuko ng malalim kay James. Pagkatapos, iniligpit niya ang 4 na soul energy ball at ang kalahating Xyloria Taichu Pearl. Walang tigil, bumaril si Victor sa langit. Aalis na rin si James sa lugar. Bigla niyang narinig ang boses ni Victor na umalangaw sa kalawakan. James, naiintindihan ko na ngayon kung bakit handang ipagsapalaran ni Wesley ang lahat ng mayroon siya para sa iyo. Marami akong nakuha sa pagkikita natin. Ito ang Zolotl Armor. Ang hitsura ng baluti ay maaari ring magbago ayon sa iyong mga pangangailangan. Malayo pa ang kailangan nating lakaran bago maabot ang ating mga layunin. Inaasahan kong makita kang muli. Tumingala si James at nakita si Victor na nagiging bola ng Wama Divine Light at lumipad palayo. Ang Zolotl Armor. Ito ay itinuturing na pangalawa sa pinakamagandang bagay sa lahat ng kayamanan. Napangiti si Lizia. Mas makapangyarihan ito kaysa sa Years 1 Genesis Bell. Nakatanggap lang kami ng kakaiba, Master. Kumikislap ang mga mata ni James habang nakatingin sa armor. Hindi pa siya nakakahanap ng paraan para ayusin ang Years 1 Genesis Bell, na nasira pabalik sa Chronotia Realm. Ang baluti ay madaling gamitin dahil maaaring gumamit si James ng pansamantalang kapalit. Patuloy ni Lizia, ang nakakapagtaka ay nakuha mo ang pagkilala ni Victor, Master. Ang tunay na paggalang na mayroon siya para sa iyo ay higit na mahalaga kaysa sa anumang kayamanan sa mundo. Itinagilad ni James ang kanyang ulo. Baka ngayon lang siya naging magalang. Hindi. Umiling si Lizia. Ang Zolotl Armor ay isa sa pinakamahalagang pag-aari ng Taichu sect. Sa kabilang banda, isang sinag ng Wama Divine Light ang sumikat sa isang lugar sa loob ng Great Historial Lands Forbidden Bloodshed,
na pinupuno ang espasyo ng mga makukulay na ilaw. MS. Taishi. Nanlaki ang mata ni Thea. Si Thea ay nasa loob ng Forbidden Bloodshade na nakaupo. Mukhang nagulat siya. Sana hindi ako nang hihimasok. Umalangaw sa hangin ang isang boses. Mabilis na bumangon si Thea at bahagyang yumuko. Pagbati kay MS. Silver. Ikaw ang Panginoon ng lugar na ito, samantalang ako ay narito upang humingi ng proteksyon. Humalaklak si Silver. Hindi mo na kailangang maging masyadong formal sa tabi ko. Bahagyang natarante si Thea habang umayos at tumingin sa itaas. Magsasalita pa sana siya, isang kumikinang na bola ng enerhiya ang bumaril mula sa pinanggagalingan ng Wama Divine Light at mabilis na pumasok sa katawan ni Thea. Isang napakalaking dami ng enerhiya ang pumuno sa kanyang katawan sa susunod na sandali. Nagmamadaling umupo si Thea at itinuon ang pansin sa pagpapadala ng enerhiya para mapahusay ang kanyang paglilinang. Unti-unting napalitan ng makukulay na liwanag ang kulay purplish red light na nagmumula sa kanyang katawan. Tila dahan-daang binuhat ng mga ilaw si Thea sa ere. Hinahanap ng lahat ang Hokon na nanggaling kay Zen. Ang isa ay madaling makapasok sa demonic path o makakahanap ng path sa loob ng path. Habang binibigkas ni Taishi ang mga katagang iyon, maraming sinag ng banal na liwanag ang nagmula sa iba't ibang direksyon at nakatutok kay Thea. Sa loob ng ilang segundo, si Thea ay na-encapsulated sa isang napakalaking globo ng liwanag. Ilang sandali pa, nagmula sa loob ng light orb ang paghihirap na sigaw ni Thea. Kasabay nito, ang nakakaakit na enerhiya na naglalabas ng madilim, malisyosong aura ay tumakas mula sa liwanag na globo at tumawid sa Forbidden Bloodshade. Niyanig ng marahas na pagyanig ang buong kalawakan. Maging sina Stephen at Luko, na nagbabantay sa Great Historical Land, ay dumating sa labas ng Forbidden Bloodshade upang mag-inspection pagkatapos maabutan ang mga pagyanig. Nakikita nila ang matengkad na makulay na mga ilaw na humahawak sa lahat ng madilim, malisyosong enerhiya ni Thea at naririnig ang kanyang mga sigaw. Ito ay isang nakababahalang tanawin. Mukhang nasa loob si MS. Silver, sabi ni Luko. MS. Makakatulong ang pilak na alisin ang energy aura sa Madam Thea. Walang kamalay-malay na napabuntong hininga si Stephen. Nga pala, paano nakapasok si MS? Silver dito nang hindi natin napapansin. Nanatiling tahimik si Luko na may nag-iisip na tingin sa kanyang mukha. Noon lang, dalawang bola ng liwanag ang bumaril kay Stephen at Luko. Sila ang mga homeroom children. Pumasok sila sa Forbidden Bloodshade, na naliliwanagan ng mga makukulay na ilaw na inilabas ni Taishi, at malayang gumala. Nagsalubong ang kilay ni Stephen. Zuriin. Lyle. Bumalik ka dito. Hayaan mo na sila. Hinawakan ni Luko ang braso ni Stephen. MS. Hindi sila sasaktan ni Silver. Tumagal ng ilang panahon ang pagsigaw at pag-ungol ni Thea. Sa wakas ay tumigil siya sa pagsigaw sa pangalawang pagkakataon ng huling bakas ni Ergia Aura ay tinanggal sa kanyang katawan. Bukas. Sa utos ni Taishi, ang mga nakapaligid na makukulay na ilaw ay gumalaw at nagtipon sa paligid ni Thea, kung saan ang mga ilaw ay mabilis na napasok sa kanyang katawan. Maya-maya, naging mapayapa muli sa Forbidden Bloodshade habang nagdidam ang mga ilaw. Nawala na sa kanya ang nakakabighaning, malevolent aura mula kanina. Sa halip, nagkaroon na ngayon ng dalisay at banal na kapaligiran kay Thea na lalong nagpaningning sa kanya. Flop. Sa isang mapurol na kalabog, bumagsak sa lupa ang isang babaeng nakasuot ng puting damit. Wala na kahit isang onsa ng lakas ang ginang sa kanyang katawan. Iminulat ni Thea ang kanyang mga mata sa sandaling iyon. Bumagsak siya sa lupa at nagmamadaling lumapit para tulungang makatayo ang ginang. MS. Silver, bakit? Dapat masaya ka. Masaya ako tungkol dito. Sumagot si Thea, Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong ipasa ang aking kaalaman sa isang tao hanggang ngayon. Paliwanag ni Taishi, nagawa ko na sa wakas. At saka, ikaw ang pinakahuling nilalang na outside na nabubuhay pa. Talagang ikinararangal ko. Hinawakan ni Thea ang kamay niya. Gayunpaman, ang iyong, huwag kang mag-alala sa akin. Umiling si Taishi. Taglay ko ang pinakamaagang anyo ng innate energy. Ito ay sapat na para sa aking pananatili sa dakilang lupang pangkasaysayan.
Pero iba naman sa iyo. Kailangan mong lumabas at sumali sa labanan. Inaako mo ang responsibilidad na iligtas ang lahat ng nilalang at tulungan ang misyon ng iyong asawa. Ang paglilinang at kapangyarihan ay ang kailangan ko upang patuloy na mapabuti ang aking sarili. Dahil malapit ng maging Panginoon ng lahat ng mundo si James, wala na akong silbi sa mga bagay na iyon. Marahang pinunasan ni Taishi ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Thea. Kayong dalawa ay isang kaawa-awang mag-asawa na dumanas ng labis na sakit at paghihirap na likha ng landas. Ngayon, ang iyong paglilinang ay higit pa kaysa kay James. Hindi kasama ang Five Path Emperors at ang dalawang Primal Spirits, ikaw ay halos walang kapantay. Gayunpaman, dapat kang umalis ngayon din para matulungan ang iyong asawa na malampasan ang isang krisis. Matatapos din kung mali ang desisyon niya. Nawalan ng tibok ang puso ni Thea. Si James ay dapat na pumuslit sa Zymergy upang hanapin ang natitira sa 5 espiritu. Nahuli na ba siya ng mga lalaking iyon mula sa 49th Heaven? Pagtataka ni Thea. Tanong niya kaagad, Ms. Silver, turned should be master now, putol ni Taishi. Oh, guro, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa krisis na kinakaharap ni James sa oras na ito? Tanong ni Thea. Ito ang mga di-orthodox na sekta at paksayon. Sumagot si Taishi, sa paghusga sa kanyang mga nakaraang aksyon at pag-uugali, tiyak na susubukan ni James na imbestigahan ang mga grupong iyon. Gayunpaman, maaaring may malalang kahihinatnan kung susubukan niyang pasukin ang mga di-orthodox na sekta at paksayon. Nanlaki ang mata ni Thea. Ang mga di-orthodox na sekta at paksayon ba o ang bitag na ginawa ng mga mula sa 49 na langit ang magiging banta kay James? Pareho silang posibleng pagbabanta. Napabuntong hininga si Taishi. Tandaan mo lang ito. Kahit sino ay maaaring pumasok sa mga di-orthodox na sekta at paksayon, kasama ka, ngunit hindi siya. Si James ay isang pinili, kung tutuusin. Natahimik si Thea sa narinig. Alam ko kung ano ang iyong inaalala. Bahagyang tinapik ni Taishi ang balikat niya. Sa makatuwid, kailangan mong matutong magpatawad sa kanyang mga nakaraang pagkakamali. Tingnan siya at pag-usapan ang mga bagay-bagay. Ang kanyang layunin ay upang makumplito ang Five Spirits Integration at pagbutihin ang kanyang paglilinang. Hindi niya dapat sinusubukang hukayin ang mga di-orthodox na mga sekta at paksayon ng mga sekreto o pinapagalitan ang mga taong iyon upang salakayin si Zymergy. Pagkaraan ng ilang sandali, binitawan ni Thea ang mga kamay ni Taishi at umatras ng isang hakbang. Napaka-protective kasi ni James sa kanya. Hindi niya hahayaang makipagsapalaran si Thea. Pagkatapos, itinuon niya muli ang kanyang tingin kay Taishi. Hindi ka ordinaryong cultivator ng Declan Mahayana rank. Tumango si Thea ng may pag-iisip. Sapat na yun para makinig siya sa akin. Natahimik si Taishi sa kanyang tugon. Guro, maghahanda ako ng isang lugar na matutuluyan mo. Inabot ni Thea ang braso ni Taishi. Meron. Ayos lang. Kinaway-kaway ni Taishi ang kanyang kamay. You should go and talk some sense in James. Pagkatapos, tinitigan niya si Zurin at Lyle, na lumilipad-lipad sa hangin, saglit. Habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao, nag-teleport si Thea at nawala sa lugar. Ito ay abala at buhay na buhay sa loob at labas ng palasyo ng batas sa ika-40 langit. Ang lahat ng mga pinuno at nakatataas na magsasaka mula sa iba't ibang grupo at mga templo na nakabase sa loob at ibaba ng ika-40 langit ay makikita doon. Gayunpaman, si Wesley, ang batas ng mga landas, ay umalis patungo sa 49 na langit. Ang palasyo ng batas ay dapat na hindi ginagamit. Gayunpaman, tila lumitaw ang isang misteryosong grupo at kinuha ang pagmamay-ari ng palasyo. Ang grupo ay nag-claim na nagmula sa isang lugar sa itaas ng 49 na langit. Ipinahayag nila ang kanilang sarili bilang ang tunay na landas. Kinakatawan nila ang path na mas malakas at mas tunay kaysa sa Waitara path. Binigyan pa nga ng mga lalaking ito ang kanilang sarili ng marangyang pangalan, ang Ultimate Coseminar path. Hindi lang nila gustong pamunuan ang lahat sa loob at ibaba ng ika-40 langit, ngunit hiniling din nila sa lahat na sundin ang Ultimate Coseminar path at magsanay gamit ang kanilang teorya at pamamaraan. Noong una, ang mga templo at paksayon na pinuntirya ay tutol dito.
Sa kasamaang palad, wala silang sapat na lakas ng tao, lalo na ang mga elite na magsasaka, upang labanan. Nawalan sila ng maraming Soma Declon rank cultivator noong inatake sila ni James. Isang bloodbath ang kailangan para sumuko ang mga nasa loob at ibaba ng ika-40 langit. Bukod dito, ang ilan ay nagtaksil sa kanilang sariling mga tao at tumulong sa Ultimate Cosimenor Path upang sakupin ang kontrol sa rehiyong iyon. Ngayon ang araw na ginawa ng Ultimate Cosimenor Path ang kanilang debut mula nang sila ay maluklok sa kapangyarihan. May 3 anunsyo sa partikular mula sa kanila na nakakuha ng atensyon ng lahat. Una, ang 2 mahiwaga, makapangyarihang Pathmaster mula sa Ultimate Cosimenor Path ay dadalo sa kaganapan at magbibigay ng talumpati tungkol sa mga landas. Pangalawa, ang Ultimate Cosimenor Path ay pipili ng isang taong may kakayahan at hihirangin sila upang maging kanilang Path Emperor. Hahawakan ng Path Emperor ang pinakamataas na posisyon sa Ultimate Cosimenor Path, pumapangalawa lamang sa 2 Pathmaster, at mangganguna sa kanilang mga miyembro. Pangatlo, mag-set up sila ng mga arena para sa iba't ibang ranggo at hahayaan ang mga miyembro na lumaban para makakuha ng mga bukas na posisyon sa Ultimate Cosimenor Path. Ang mga kalahok ay kailangang tanggalin ang lahat ng mga kalaban upang may talaga sa kanilang mga nais na posisyon. Ang mga nasa loob at ibaba ng ika-40 langit ay nagagalit pa rin sa pagkatalo. Gayunpaman, naintriga sila sa pribilehiyong dulot ng mga nabanggit na kondisyon. Pagkatapos ng lahat, hindi sila sigurado kung ang batas ng mga landas ay makakabalik sa ika-40 langit. Tiyak na hindi nila maaaring iwanang walang laman ang posisyon ng pinuno para sa kanilang rehiyon. Hindi rin tinukoy ng Ultimate Cosimenor Path na dapat gamitin ng mga kalahok ang kanilang path sa panahon ng mga laban. Iyon ay nagbigay sa kanila ng maraming kalayaan sa kanilang mga taktika sa labanan. Ito ang perpektong pagkakataon para sa lahat na maging isang taong mahalaga at maimpluwensyahan. Sa isang sulok sa labas ng palasyo, isang babaeng nakasuot ng itim na ang mga mata lang ang nakikita ay lumilingon sa kaliwa at kanan. Umupo sa tabi niya ang isang bata at gwapong lalaki. Dahil hindi niya sinubukang itago ang kanyang kagwapuhan at fit na katawan, nakuha ng lalaki ang atensyon ng hindi mabilang na babaeng magsasaka. May mga babae pa nga na matapang na lumapit sa lalaki at nanligaw sa kanya. Nakalulungkot, nagpakatanga lang sila dahil walang pakialam ang lalaki sa kanila. Ipinagpalagay ni Lizzie ang hitsura ni Yeria ayon sa kanilang plano. Gayunpaman, kinasusuklaman niya kung paano mukhang mapang-akit si Yeria. Sa huli, nagpasya siyang takpan ng sarili hanggat maaari. Sa kabilang banda, binago ni James ang kanyang hitsura upang magmukhang Morgoth. Bukod dito, pinapasok din niya si Morgoth sa kanyang katawan. Sa halip, siya mismo si Morgoth. Kahit na ang 5 Path Emperors ay hindi siya madaling makilala. Master, maaari mo na bang takpan ang iyong mukha? Ipinadala ni Lizzie ang kanyang boses kay James. Nagsasawa na ako sa paghabol sa mga babaeng ito. Paano ako lalaban mamaya kung gagamitin ko na lahat ng lakas ko ngayon? Humalaklak si James sa loob-loob. Hindi ko kasalanan ng lahat ng babaeng ito ay lumalapit sa akin. Kasalanan ito ni Morgoth. Binatukan siya ni Morgoth, paano mo ako masisisi? Kung ihahayag mo ang iyong tunay na anyo, lahat ng babae dito ay susunggaban ka. Lagi kang lalaki ng babae, at ikaw ang may pananagutan sa kaguluhang ito. Nag-click si James sa kanyang dila. Bakit ikaw? Tama na. Pinutol sila ni Lizzie. Pareho kayong kaakit-akit, at gwapo, okay. Alam natin yan. Kaya, walang sino man sa amin ang kailangang makarinig sa inyong dalawa na nagyayabang tungkol dito. Sagot ni James, ako ay kaakit-akit, samantalang siya ay ayos lang. Damn it. Hindi ko na ginagawa ito. Alis na ako dito. Nagalit si Morgoth, magkaibigan tayo, pero hindi mo kaya. Sige, tama na. Isa pa ang nandito. Pinigilan ni James ang pag-ungol ni Morgoth. Nang matapos siya, isang napakarilag na babae na nakasuot ng puting robo ang lumapit at huminto sa harap ni James na kinakabahan. Namula ang pisngi ng ginang. Mister, okay lang ba kung maupo ako sa tabi mo? Bago tinanggihan ni James ang ginang, mabilis na sumagot si Morgoth, syempre, pero mas gusto ko kung maupo ka sa kandangan ko.
Kinokontrol ni Morgoth ang katawan ni James sa sandaling iyon. Hinayla niya ang ginang palapit at pinaupo sa kondongan ni James. Parehong nanlalaki ang mga mata ni James at Lysia sa gulat. Pati ang ginang, na lumapit kay James, ay napakurap-kurap habang nakadapa sa kondongan ni James. Sa paligid nila, ang ibang mga babae ay may mga selos at nalilitong mga mukha sa kanilang mga mukha nang masaksihan ang nangyari. Itinuro ng mga sinubukang kunin ang atensyon ni James kanina at nagchichismisan sa isa't isa. Morgoth, pervert ka. Sinusubukan mo bang maghiganti sa akin? Nagpadala si James ng voice transmission sa galit na boses. Oo. Ito ang aking paghihiganti. Matapat na tumugon si Morgoth, kung magagalit ka muli sa akin, huhuberin ko ang babaeng ito at sasamahan ko siya rito. Masisira ang iyong reputasyon magpakailanman. Sa ilalim ng kontrol ni Morgoth, hindi sinasadyang itinaas ni James ang kanyang kamay at inilapat ang kanyang daliri sa baba ng ginang. Ang kanyang pagkilos ay nagdulot ng mga hingal at hiyawan mula sa mga kalapit na babae. Sa tabi niya, inilibot ni Lysia ang kanyang mga mata sa nakitang nasa harapan niya. Nag-click si James sa kanyang dila at ipinadala ang kanyang boses kay Morgoth. Mukha mo naman ang gamit ko ngayon. Nararamdaman ko ang isang pamilyar na aura sa gitna ng karamihan, ngunit. Anong ibig mong sabihin? Medyo kinabahan si James. Ang asawa mo ang may-ari ng Hokon ngayon. Ngumisi si Morgoth.